Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na to ay magpapakanton tayo ng idea sa mga newbie, ha? Yung mga getting started pa lang, yung mga getting to know pa lang na stage, totally clueless, totally zero knowledge. Ngayon, may kita ngayon natin dito ay meron tayong moving averages, 5 moving averages, at regular candlestick. So, since baguhan ka, hindi mo pa alam kung anong nangyayari, mag-start tayo sa basic idea na kung saan pwede tayong gumamit kunyari ng mga indicator na RSI, stochastic, tapos MACD, at kung ano-ano pa. Pero, since bago ka nga lang, di ba? Zero knowledge, totally boplox. Pwede tayo mag-start sa idea ng moving average. May kita ka dito, is like may kita mo mga line na yan. 5 line chart, aka moving average. So, tanggalin natin lahat. Mag-iwan lang tayo ng isang moving average. Nakatulad dito, MA20 nakasulat. Ito yung moving average na MA20. Okay. Yung orange na line na yan, ito yung MA20. Ang ibig sabihin ng MA20, MA is moving average. At yung 20, days count. Days count. Yan ang ibig sabihin ng moving average, MA20. MA20 is moving average within 1 month na transaction. Sa stock market, forex, crypto, sa loob ng isang buwan, Monday to Friday lang Monday to Friday lang yung US stock market, Philippine stock market, tsaka forex. Guess nyo? Stock market at forex, Monday to Friday lang nag-ooperate. Pero kung halimbawang kunyari BTC. Ito, nag-ooperate ng 24/7, 7-Eleven heaven. Na-guess mo, Repa Pips. Ibig sabihin, walang patayan, walang pahingahan, walang holiday dito. As in, totally, 24-hour, non-stop na tumatakbo ang market. Guess nyo na, stock market, forex, ay laging naglalaro ng Monday to Friday. Kasi na yung dito, ba't wala? Okay. So, na-guess na, Monday to Friday ay naglalaro ng around 5 days. Pag yung crypto, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Basta, totally, walang pahinga. So, ngayon, sa loob ng usapang MA20, yung MA20, katulad ito, 1 week. Teka, maglagay nga tayo dito ng data. Ano ba yun? Ano ba nalagay yun? Anong mali yata yun Dito, maglagay tayo ng data. Ito, kunyari, nakalagay dito yung record ko. Ito, 1 week na transaction, MA5. 2 weeks na transaction, MA10. 3 weeks na transaction, MA15. 4 weeks na transaction, MA20. Sa loob ng isang buwan, we only have 20 days trading time sa stock at forex. Pero kapag sa crypto, we have the whole packing day ng isang buwan. We have the whole packing day ng isang buwan. 30 days or pag February 28 or 29 days lang kapag syempre the rest of the month ranging from 30 days up to 31 days, di ba? So ngayon, remember, itong orange na line chart ay ang tawag moving average. MA20 moving average. O sabihin natin, moving average. Diba? Yang orange na yan, moving average. Ngayon, yung orange na yan, nakaselect, nakalagay sa duration ng 20 days. So ngayon, yung moving average, aka MA20, yung length or duration. Diba? So
So ngayon, pwede kang gumamit ng isa, dalawa, tatlo, apat, o kaya lima. Katulad yung nakita mo sa intro. Lima, di ba? Pwede. May kung anong klaseng hocus pocus o gymnastic na kaisipan kung bakit mo kinakailangan, kunwari, o bakit ka gagamit ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, o kaya hanggang 1,000 kunyari moving average. Na I guess may ibig sabihin, Repa Papes. Diskarte na yon ng kada investor, lalo na day trader o scalper. Diskarte mo na yon kung ilang moving average ang iyong pagbabasihan, pagbabatayan. Example, dito sa Alex 11 Pro Dashboard. Yung bawa lang dito sa Alex 11 Pro Dashboard, meron computation, estimation, calculation, or forecast o automatic TA na kung saan sinasabi niya sa akin yung full details o market structure ng MA20 versus recent MA5. Eh di lalo na, meron akong computation, estimation, calculation sa mga whatever set na duration ng MA5, MA7, MA20, all the way sa usapang 52 weeks. Ngayon, wag kang masyadong mabaliw doon sa sinabi kong 52 weeks. Saka mo na isipin nyo kapag medyo advanced ka na. Since nandito nga tayo sa pang zero knowledge, pang boplax na kaisipan, di ba? Basta mag-stick ka sa idea, etong, wala na naman dito. Etong orange na candles, orange, line chart na yan ay moving average. Nakaset up yan sa loob ng isang buwan na transaction, MA20. Di ba? Kaya yan. Ngayon, yung idea ng moving average, kahit ilan pa yung ginagamit mo, kapag above the candlestick, bearish reversal, yung katulad yan, di ba? Pero kapag below the candlestick, bullish bounce back. Below the candlestick, bullish bounce back o uptrend. Pero kapag above, bearish reversal, downtrend. Ganun mo lang dapat iisipin. Ganun mo lang dapat kasimpleng iisipin pagdating sa moving average. It doesn't fucking matter kahit ilang moving averages. Basta, what matters the most, alamin mo lang kung above or below the candlestick, yung moving average. Kapag below, bullish bounce back, uptrend. Kapag above, bearish reversal, downtrend. You see the way, kahit alin dun sa tatlong dimension na yun, ang isipin mo, kung bullish or bearish, downtrend, uptrend, blah, 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 blah. Di ba? So ngayon, siguro naman, kahit paano, may nakatch ka na doon. Kahit sabihin pa natin, mag-pretend ka, ikaw na pinaka-stupid sa mundo, ang daling intindihin nun. Ang daling intindihin. Parang awas sa sarili mag-value ng time. Ngayon, kapag dating naman sa may candlestick, mapapansin mo ang candlestick, meron siyang antena sa taas. Meron din siyang antena sa ilalim. Ang tawag ngayon dyan sa antena na yan, since pang bobong tutorial nga ito, yung antena na yan ay wink. Imagine mo yung idea na, huwag ka maingay tatay ako. Ganon. Kumaga parang kumurap sa'yo. Ibig sabihin, yung wink na yan ay heads up. Huwag ka maingay, babagsak ako. Dito, wing sa taas. Kapag may wing sa ilalim, huwag ka maingay, akit ako. Neges mo, Repa Pips. Ganun yan. Pero, may ibang dimension yan kung paano mo siya isipin. Yung standard thinking, kapag may wink sa taas ng candlestick, kay red or green candlestick, reversal. Yeah. Kapag may wink sa bottom, bounce back. Yeah. O, pwede mo isipin ganito. Potential senyales, bounce back, tapos, usually ganito. Bullish, bounce back, uptrend. Depende sa actual nagiging market structure or sentimento. Depende sa current scenario. So ngayon, dito naman ang isipin mo, di kabaliktaran, bearish, reversal, downtrend. Ganyan mo isipin. Ngayon,
I-visualize mo sa utak mo kapag nakakita ka na may wink sa taas, kulay red, stop signal. Huwag kang bibili. Pag nakakita ka ng wink sa ilalim, kulay berde yan. Buy signal. Wing sa taas, kulay red, stop signal. Tapos wing sa ilalim, berde, go signal. Stop signal dito pagdating sa application sa trading. Sa application sa trading, may dalawang klaseng application para mag-trade. Para mag-trade sa anumang market, una, common, buy, long. Pangalawang application, sell, short. Kung nakakitaan ng getong klaseng senaryo, sell short. Kung nakakitaan ng getong klaseng senaryo, buy long. Gets? Sa ibang thoughts and vision, pag nakakitaan ng geto, sa ibang dimension, ito ay considered resistance level or highest resistance level. Pag nakakitaan naman ng geto, lowest support level. Na-guess mo na, Repa Pips. I-remix pa natin yung idea. Remix natin. Kung geto yan, isa-sum up mo. Pag nakakita ang getong klaseng sinal, sum up mo, ganyan. 1, 2, 3, 4, tapos ito. At the same time, ito pa isipin mo. Siyempre, dito na yung sell short. Yeah. Bitaw. Bitaw. Takas. Stop loss, TP. Depende. Kung positive ang position mo, takas, bitaw, TP. Kung negative position mo, takas, bitaw. Close mo na yung position mo bago pa lumalim yung problema mo, bago pa lumaki yung talo mo. Ngayon, kabaliktaran naman yan dito. Dito, lowest support level, buy long. Tapos, sabit, collect, hold. Kung may positive position ka, hold ka. Kasi akit pa yung presyo. Kung may negative na position ka, hold ka pa rin. Kasi nga, eventually, makaka-recover ka. Kasi pa-bounce play na ito, di ba? Kung wala ka pang position, sumabit ka na. Ngayon, kung may position kang positive or negative, pwedeng mangyari ay mag-collect pa more. Gets? Para ka doon sa stock market, kung halimbawa negative yung position mo, tapos nakakita ka ng ganyang klaseng scenario, di gagawin mo, gulpihin mo yung moving average, gulpihin mo yung average mo. Para yung dati mong average na mataas, bumagsak na kung saan siya ang magpapanalo sa'yo sa tuwing nagugulpi mo sa mas mababang average yung lahat ng position mo. Diba? Kahit naman sa halimbawa, nag-spot trading ka, kunyari, gamit mo Binance o anong klaseng crypto brokers, may ganung klaseng idea o saan ginugulpi mo yung average. Ako sa marami pang paliwanag doon. Basta ang iisipin mo lang, yan, yung mga nakasulat na yan. Na-guess yun na. So, ganyan mo iisipin. Dito, stop signal ito. Stop signal. At syempre dito naman, kabaliktaran. Go signal. Gaya mo isipin. So, na-guess yung mga Repa Pips. Sa ganitong klaseng pagtuturo, napaka-imposibleng walang matuto. Napaka-imposible na walang matuto. Di lalo na sa usapang Alex Sonce Online Masterclass. One of a kind, Alex Sonce Online Masterclass. Meron akong crash course at meron din akong Alex Sonce Online Masterclass. Diba? Yan ang aking online masterclass. At meron din akong crash course kung hindi mo masyadong afford, blah. Yan, pang budget meal, see the way. Pero syempre, kung makiki-epal buraot ka lang sa usapang trading under Alex Sonce na usapin, puta, mas maganda, banata mo yung Alex Sonce Online Masterclass. Kasi wala ka nang hahanapin sa online masterclass na yun. Lalo na, nakikita mo ngayon ginagamit ko, yan yung aking personal software na aking dinevelop na strictly dedicated, talagang ginawa pang investing, lalo na trading, scalping sa araw-araw. So, nag-guess yun na. So, yan mga iisipin mo tungkol sa may wink yan. Ngayon, baguhin natin idea. Pag nakakita ka naman ng pantay o halos pantay-pantay yung ulo ng candlestick
Ang tawag ngayon dyan, falling wedges. Tapos yung thoughts and vision, logic and psychology is the same process ng paliwanag doon sa sa may wing sa taas. Almost the same pala, almost the same. Ang pinagkaiba lang doon kasi pinagkukumpara mo yung mga multiple candlesticks katulad nito, yan, falling wedges yan. Falling wedges, ito sinyales. Ngayon, yung kabaliktaran yan, rising wedges. Kabaliktaran naman yan, rising wedges, katulad nito. Ito, rising wedges yan. Yan, ito naman yan. Yan, ganyan mo naman siya iisipin. Teka, lakayin nga natin yung chart. Yan, ganyan mo naman siya iisipin. Ito, falling wedges, pantay-pantay. Sa bandang ulo ng candlestick, falling wedges. Pantay-pantay sa bandang paan ng candlestick, rising wedges. Ganyan na ganyan ang iisipin mo. Kung ano yung paliwanag doon sa may wing sa taas, may wing sa ilalim. Yeah, ganyan na ganyan. Ngayon, almost the same process pa rin, iisipin mo. Pag nakakita ka dalawang candlestick na pantay o halos pantay, geto. Itong dalawang candlestick na ganyan. Negative muna, tapos positive. Ang tawag ngayon dyan, ito na naman ngayon yan. Double bottom. At syempre, yan ang mga susundan mo na sinyales. Ngayon, pag nakakita ka naman ng dalawang candlestick na ganito, ang tawag naman dito ay double top. At syempre, yan pa rin yung logic and psychology process, concept, principle na susundin mo. Katulad yung paliwanag doon sa may wing sa taas, may wing sa ilalim. Falling wedges versus rising wedges, double top and double bottom is the same set na process. Na-guess nyo? Ngayon, pag samasamahin mo ngayon yung may wing sa taas, may wing sa ilalim, falling wedges and rising wedges, double top and double bottom, is like the same concept. Lahat-lahat. Tapos, i-mix mo na ngayon yung idea ng moving average. Kapag above, babagsak. Kapag above the candlestick, babagsak. Kapag below the candlestick, akyat. O, tapos ang usapan. Ngayon, diskarte mo na lang kung sa kababase. Kunyari, katulad nito, meron akong variation. Meron akong base na MA5, MA5, MA10, MA20, MA100, MA200. O kaya gusto mo, may MA50 ka pa, may MA150 ka pa. O kaya may gusto mo, may MA300 ka pa kung gusto mo. Na-guess mo mga repa pips. Pero usually, pwede ka mag-start muna sa very simple and simplified way na kung saan isang moving average lang, MA20, okay na. Maganda na yon. Saka mo na gawin yung 3 moving averages, 2 moving averages, 5 moving averages kapag advance ka na. Since you are getting started pa lang, di ba? Nasa getting to know stage ka pa lang. Kung ano yung mismo sinasabi ko sa may video na to, yun ang sundan mo. Yun ang sundan mo. Which is napakadali lang naman intindihin. So ngayon, lahat ng mga pinagsasabi ko na yan, yan ang i-apply natin sa mamayang demonstration. Okay? Pa-practicein natin mismo yan. Yung kung ano lang kakaturo kong ganyan. Ngayon, ano pa iisipin natin? Usually, kapag kulay red candlestick, the next candlestick, panay red na rin yan. Pag kulay green candlestick, the rest na candlestick, magiging green candlestick na rin yan. Pero hindi sa lahat ng panahon, ganun. Diba? Ngayon, may mga pagkakataon, makukompuse ka, may wing sa taas, pero walang wing sa ilalim. Okay, may wing sa ilalim, tapos may wing sa taas. Ang lagi mo naman pagbabasihan is either may wing sa taas o may wing sa ilalim. Ang lagi mo naman pagbabasihan, saan nanggaling yung past transaction. Katulad nito, merong wing sa ilalim, di ba? Mas malaki yung wing sa ilalim kaysa sa ulo. Para malaman mo kung ito ba nasa bullish signal na ganito o nasa bearish signal na ganito, para malaman mong ganon, tingnan mo yung current versus past transaction galing sa mataas. O, pag nakita mong galing sa mataas, alam mo, sure bet, akyat, pak, panalo. Ngayon, it's the same process na baliktarin naman natin. Baliktarin naman natin. Meron na namang wing dito sa teka.
Meron na namang wick this time sa taas naman. Paano mo malalaman na ito yung signal na yan or ito yung signal na yan? Para malaman mo na ayun ang magiging signal, edi Karen versus pa. Galing sa mababa. Ano mangyayari? Alam mo na, lusaw. Pak. Gets? Ngayon, ano man nakita mo mga ganong klaseng senaryo, puta, kahit pa paano naman, gamitin mo yung pinag-aralan mo sa school, basic math. Pero sa pamagitan ng Alex 11 Pro Dashboard na may mga sophisticated na mga computation, estimation, calculation, mga specialized na mga software, pinadali ang process mo. Katulad nito, yung mga transaction mo, gain and loss mo, blah, 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 blah. Tapos meron tayo dito, kunyari, life expenses mo, may computation, kunyari, nakaka 300 peso ka per day. Tapos yung pangluto mo every month. Tapos yung 3,000 mong power kasi nag-aircon ka, 1,500 mo kunyari tapos yung internet po, tapos cellphone load mo, tapos pamasahe mo, tapos yung panligo, toothbrush, panlaba mo, blah, 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 blah. Tapos yung total net income mo, 21,000 lang halimbawa, 21,000 lang. O ngayon, kukumpit ngayon natin yan, ayan na ang iyong daily life expenses. All the way sa kinukumpit na rin dyan kung mag-abang ka na ng iyong pang future, aka emergency fund. And then after that, meron pa tayong other calculation na kung saan ay ganito. Na kung saan pinapakita dito, total losses sa loob ng 52 weeks, MA20, MA10, blah, 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 MA5. Tapos ito pa, may other mga computation estimation dito na very specific na tinuturo ko under my online masterclass. Pero usually ito, mga ganyan, di ba? Bukod pa dyan, meron pa tayong specialized na Alex 11 Pro Dashboard na kung saan kung mag-buy and sell ka, blah, blah, blah. Ito, may kung ano na pinagagawa dito na kung saan pinadali na ang buhay mo. Yun ang ibig ko sabihin na matapos mong maintindihan yung mga pinagsasabi ko rito, lalo na yung pinaka-last topic natin, kung ano ba, sige, nakita mo ganito, makukompuse ka, ano ba dapat ina-apply? Ito? O ito? Siyempre, ang i-apply mo sa ganitong klaseng scenario, ito. Ngayon, kung halimbawa ganito naman ng record, ang i-apply mo na scenario o event o potential price action, ganyan. Potential price action kapag ito yan. Potential price reaction kapag ito. Ngayon, potential price reaction ng ganito, ito. Potential price reaction ng ganito, ito. Na-guess mo na repa, pips? Diba? Sadyang tanga bobo na lang hindi matuto sa video na ito. Para na nga kayo nag-masterclass sa akin Guess mo na repa, pips? Parang awa sa sarili mag-value ng time. Kung ito kunyari ang Quero Market Price at base sa past transaction galing dito, alam mo na way in advance, kagaya ng turo ko nga, nababagsak, di ba? Which is, yung getong klaseng sinyares, ay ito na yan. Bago pa mangyari yan dito, may heads up ka na ito pala yung sumatotal signal na. So, kung ayan pala sumatotal signal, magko-compute calculate ka. Which is, doon na papasok yung idea ng mga sophisticated na calculator na geto. Mga calculation na ganyan, blah, 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 blah. Na-guess nyo na. So, ngayon, burahin natin lahat ito. Gagawin natin, pwedeng isang moving average. Gagawin natin 3 moving average. Medyo i-level up natin ng konti. Okay. Kung mapapansin nyo ngayon, kung mapapansin mo, multiple crossover, ano naging price action? Ano naging price reaction? Kapag may multiple crossover na ganyan, kapag may multiple crossover na ganito, ano nagiging price action? Gets mo? Parang awa sa sarili. Mag-value ng time. You gotta learn how to think inside and out of the box ng with or without context, lalo na may context ngayon yung pinaloload mo. Gets? So ngayon, ang gagawin natin, pwede tayong gumamit ng isa o 3 moving average. Pero gawin natin 3 moving averages para mas lalong pulido. O hindi, isa na lang para nakapartida tayo. Kasi parang madaya kung 3 gagamitin ko kasi madaling makapa makakapa ng market kung kita babagsak kaysa sa isang moving average lang. So gagawin ngayon natin, geto, magpipretend tayo na live chart ito na kung saan lalagay natin na geto ngayon yan hanggang sa wala ka nang makita. Hindi mo na ma-identify kung ano itsura ng candlestick at ano itsura ng moving average. Tapos ngayon yan, itataas pa natin na yan dyan. Tapos, yan na. Manghuhula na tayo ng panahon kung saan tayo kunyari mag-start na mag-trade. Okay? So, gagawin natin.
Ayan, okay ha. Mapapansin mo, iba na ang panahon dito, di ba? O, mamimili na ngayon tayo. Hindi natin nakikita yung chart, di ba? Kaya hindi natin alam kung ano itsura ng candlestick. Hindi rin natin alam kung ano itsura ng moving average. O, ito, manghuhula-hula na lang tayo dito. O, ayan. Diyan tayo mag-start na mag-trade. O, lakihan uli natin. Ngayon, i-analyze ngayon natin paano tayo mananalo. I-apply mo ngayon sa isip mo yung tinuro sa iyo na falling wedges versus rising wedges, double top versus double bottom, may wing sa taas, may wing sa ilalim. Sige, mag-start tayo sa wing. Mapapansin ngayon natin dito, may wing sa taas, may wing sa ilalim. Mas malaki yung wing sa ilalim kaysa sa baba. Tapos, yung candlestick, green. So, ngayon, initial thinking mo, kung kulay green, bullish. Kung kulay red, bearish. Diba? Ngayon, makukumpis ka ngayon dun sa decision making. Ha? Paano ang proper judgment at conviction? Diba? So ngayon, syempre, initial thinking mo pa lang yun sa single candlestick. Para hindi ka nakukumpis, tumingin ka pa ng other candlestick o multiple candlestick. Katulad nito, nakita natin may wing sa taas, may wing sa ilalim, pero mas lamang yung wing sa ilalim kaysa sa taas. Tapos yung isa pa nating inisip, kulay green candle, bullish signal. O initial thinking, ay, akit to. Yeah. Ngayon, para maintindihan mo kung akit nga ba o babagsak, ay di gawin mo, tumingin ka naman sa yung mga karatig na mga candlestick o katabing candlestick. Kung isipin natin mula dito hanggang dito, ay puta, nasa parang forma ng falling wedges. Ngayon, itong last candlestick man, hanggang dito, is the way, kahit alin dyan, na consider falling wedges. Mula dito, all the way sa past transaction, up, ano mapapansin mo? Mula dito, all the way dito sa past transaction, all the way dito, ano napapansin mo? Ang mapapansin mo, panay panalo. Yeah? Ang mapapansin mo, panay panalo. So, kung panay panalo yan, potentially, due na siya for reversal event, scenario, di ba? Pero, base sa turo sa iyo na kapag yung moving average above, babagsak ang presyo. Kapag below, akit ang presyo. Tignan mo ngayon yung moving average. Una mong isipin kung bakit bullish signal ito. Geto. May wing sa ilalim, rejection ng downtrend. Tapos yung moving average ascending na naka-below the candlestick. Up, bullish signal, bounce play, blah blah blah, easy way. Bullish signal, akit pa rin ang presyo. Yeah? May wing sa ilalim, below the candlestick yung moving average na ascending pa, kulay green candlestick, bullish signal. Di ano magiging application? Buy low. Pwede mo rin isipin na geto, current versus recent versus past. O kaya, current versus past transaction. AKA, walang ginawang transaction kundi panay panalo, due na siya for reversal event. Pag nag-reversal yan, pwede yan mag-retest sa area na ito. Ito yung magiging support niyan. Mga ganon, di ba? Mga mabilisang analysis. Ngayon, kung iisip tayo sa short vision, eto isipin natin. Threshold. Sa bandang ilalim ng box na yan, support. Sa bandang taas, resistance. Ang resistance stands for stop loss. Ang support stands for buy signal. Deta natin ang gusto ito. Pwedeng geto, pwedeng geto. Pwedeng ganyan, isama, walang wing. Okay, sama mo na yung wing. Pwedeng geto eh. Ngayon, stop signal bitaw. Diba? Takas, TP. Diba? Ito, buy signal. Sabit. Ganyan mo dapat iisipin. Ang tanong ngayon,
Base sa scenario dito, saan mas pumapabor yung candlestick? Sa support o sa resistance? Sa resistance. Ano itsura ng moving average? Ascending or descending? Paano ba yung ascending and descending? Ito yung ascending. Ito yung descending. Para just in case na nagpakatanga pagkabobo ka sa ganung klaseng simpleng English na salita lang. Alam mo, ang moving average, ascending. Candlestick mas pabor sa resistance level. Habang may wink sa ilalim, rejection ng downtrend, ascending moving average na below the candlestick, tapos kulay green price. Yeah. Kung iisipin mo, ay falling wedges to eh. Reversal. Kaso lumalabas dito na, tinan mo, lumalabas dito. Ano to? Upward momentum. Paano naging falling wedges yan? Tapos medyo makukompuse ka pa. Ito, double top to, bumagsak. Ito na naman, may double top na naman dito. Ay, puta, babagsak ito. Paano mo masasabing is either double top yan or falling wedges kung below the candlestick yung moving average na may wink. Tapos yung moving average ascending. So, hindi applicable yung toss and vision na, ay, double top pag re-reversal. Hindi rin applicable na, ay, falling wedges to, magre-reversal. Ang mas applicable, may wing sa ilalim, rejection ng downtrend, moving average below the candlestick. Yung moving average, ascending trend, upward momentum. Yung candlestick malapit sa resistance level. Babasagin yung recent highest na resistance level. Gagawa ng bagong higher average na kalakaran. Guess mo? Di kung gano'n naman pala. Sige. Testingin natin. Base dito sa current market price, sa closing value. Lagay natin dito. Nag-start tayo mag-trade dito. MA1. Hindi. Dito tayo. Lagay lang natin dito. Starting point. Sa presyuhang 2662. Bibili natin yan dyan. 2662. Okay. Bibili tayo dyan. 2662. Kunin natin yung calculator natin dito. Sabihin na lang natin, capital mo, around 250 lang. 500 leverage. Binili natin ng 2,662. Kahit sabihin pa natin 665 eh. 2,665. Tapos, base sa capital mo, ay mag-a-avail lang tayo ng around mga mga 10% allocation. Okay, 10% allocation. So, 250 ang capital mo. Base tayo sa tayamong 5% na, 10% na worth almost 4 lot. So, matotal na capital ng 4 lot na yan, o halaga, ay nasa around $25 lang out of your $250 na capital. Gets mo? Ngayon, base sa TA natin dito, mas pabor sa resistance, babasagin yung resistance. Ascending na moving average, bullish candlestick, may rejection ng downtrend, blah 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 blah. Malabo sa falling wedges, malabo sa double top, malabo sa reversal, is more on still uptrend, blah 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 blah. Diba? So, binili mo ngayon dito sa current candlestick, dito at yung presyo na binili natin. See the way, lagyan na natin 65 na lang. Okay, nabili mo ngayon 65. Okay. So, ngayon, ang tamang thinking ito. Bigyan mo ng match air to breed itong position papasukin mo para mag-mature. Bigyan mo ng match air to breed para pumabor sa'yo yung market. Sa madaling salita, hindi para magtanim ka tapos tutubo agad. Tanim ka muna tapos maghintay kang hayaan mo naman na na lumaki muna hanggang sa mamunga. Hindi naman agad tutubo agad yan. Na-guess mo. So, bigyan mo sarili mo at least ng mga ganitong klaseng idea. MA20 versus recent MA5 na transaction. Ibig sabihin, bigyan mo ng some kind of air to breathe within MA20.
I mean, within MA5 na lang. A day or two minimum holding time. Maximum 5 days para manalo ka. E di lalo na kapag hinold mo pa ng up to MA20. Mas malaki pwede mo ipanalo. So sige, TA natin, malapit sa resistance, babasagin yung recent height na resistance, ascending upward momentum yung moving average, tapos may wing sa ilalim, rejection ng downtrend, tapos bullish candlestick, blah 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 blah. Basta tamang application, buy long. Sige, binigyan mo ng sarili mo, kumbaga nilagyan mo ng tanong within a day or two lang. Maximum na paghihintay, pag-hold ka ng position within MA5. 1, 2, tangina, 2 days pa lang, panalo ka na. Magkano na kaya market price o closing value? 26.92. Panalo ka na ng 126. That's like, around 50% ng kabuang kapital mo. Kasi 250 lang pero mo, tas panalo mo 126 sa 2 days pa lang. 2 days pa lang. 1 day nga lang eh. Di ba? Kasi nakaturo dito. Dito tayo bumili, di ba? 1 day pa lang yan. 2 day. Naklang puta. Magkano na kaya market price? 2721. Wala na. Lagpas na ng 100% yung kinita mo. Kasi 250. 100% sa success rate yun. 263 yan. Di magkano kinita mo? 100, kasi sa 250, 100%. Di 113% kinita mo. Guess nyo? So, 2 days pa lang. 3 days. 4 days. Anak ng puta. 4 days. Sa 3 days nga lang, ang laki na. Di lang sa 4 days. 2748. 1, 2, 3, 4. MA5 na formulation lang. MA5. Pak. Ngayon, umakat yung presyo dito hanggang 2758. Bumagsak sa 2715. Siyempre, bago pa bumagsak yan, nakatipi ka na, di ba? Yan. MA5 yan, ha? Dito tayo sa mira. Remember? Tanggalin ngayon natin to. Dito tayo tumira. Tapos, ito na ngayon yung MA5. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. MA5. Yeah. What if kung nag-hold ka ng at least mga within 10 days? 6, 7, 8, 9, 10. Anak ng puta. Hayip yan. Ito yung MA5. At ito naman yung MA10. Kahit di mo na hintayin MA20. Magkano na market price? 2787. Tanginang yung hype yan. Magkano kinita mo? 200% may get. Sa loob ng MA10. Ngayon, 10 days na lumipas. 10 days na lumipas. Ang tanong ngayon, kung ano ba hindi ka pa nagte-take profits dito sa MA10. Sa MA5, hindi ka nag-take profits, tapos hinol mo pa rin, MA10, mas lalo na makikita mo. Nasa 500 na. Ang tanong, dapat ka pa bang mag-hold dyan o hindi? Yeah. Geto ngayon yan. Para malaman mo kung dapat pa bang mag-hold o hindi. Una, tigilan mo yung idea ng FOMO. Fear of missing out. Tapos, dapat marunong ka mag-journal. Mag-record ng whatever shit at transaction mo. Katulad nito, example. Teka, magkano ba kinikita ko sa kada single day? Okay, magkano kita? Wala akong kita dito. Wala rin akong kita dito. Wala rin akong kita dito. Wala rin. Na-guess mo? So, ngayon, tignan natin. Yung kauna, May 1, panalo ko ng 79, total gain, average gain ko 38, total losses ko 150, average loss 50, pero suma total sa lahat ng gain and loss ko na yan, lumalabas, panalo pa rin ako, blah blah blah. Yeah? So ngayon, sa 4, eto, total gain ko, average gain.
So ngayon, yung average gain mo dito 38, pero yung average gain mo naman dito 27. What if dito, average gain mo 50 tapos average gain. So ngayon, mapapansin ngayon natin, dito medyo lumaki na average gain mo 16. So mula sa A1 hanggang sa A1 hanggang A7, ang average na ginagain mo lang between 30s to 50s. Kung meron ka man pinaka-highest A1 hanggang A8, ang highest na, kumbaga, naging average gain mo na lang by that time na almost 30 lang. Pero makikita natin, total gain mo lumalaki. So, na-guess mo. So, ngayon, isang buwan na transaction kung yan, ganyan, napakita sa average loss 50, total losses 800, total gain 1,000 may average gain mo. Na-guess may ibig sabihin. Magkano average loss mo versus sa average gain mo? Magkano total losses na nangyayari sa'yo at total gain? Sa madaling salita, alamin mo, teka, sa everyday, nag-day trade ako, minimum kinikita ko 50. Average kong kinikita per day, 100. Highest kong kinikita, 200. Ibig sabihin nga sa mga computation yon ang iyong true value bilang day trader o scalper. Kung ganun lang pala ang kayang ma-reach ng kokote mo versus sa lumalabas dito, ay nakinita mo, why not the fuck na i-take profits mo na? Sabihin na natin, ano to Alex 11, aakyat pa rin ito, aakyat pa rin. Kasi ascending moving average. Tapos, green candlestick. Gumagawa gumagawa ng low, higher low, higher low, higher low, high, higher high, higher. Still upward pa rin. Still upward pa rin. Tapos, nabasag niya yung resistance dito. O, yung bagong support, ito. Secondary support, ito. Pinaka-close support, ito. Uptrend pa rin ito Alex 11. Mag-hold pa ako. Geto diskarte. Gaano kalaki yung odds na mananalo ka pa, additional na mananalo ka pa dito, versus na meron ka ng actual na gain dito na dadakmay mo na lang. What if kung nag-fail ka, so yung ino-hold mo, panalo na, natalo pa. Mas maganda, tipin mo na lang ito. Tas sabit ka na lang uli. Kung alam mong hindi ka masyadong ganun ka-accurate, hindi ka masyadong kompante na akit pa ng tuluyan yan, ang gawin mo, i-take profits mo muna ito. So, dapat magiging, magiging total mo, 573 plus total capital mo talaga cash deposit. So, 823 ka na. Ilagay mo na ngayon dito, 823. Tapos, magbabago tayo. 823. Ito na ngayon yan. Ngayon, iniisip mo, imbis na sana hinolve mo yung position mo, pwedeng TP muna, tapos sabit ka uli. Kung paano ka bumitaw dito, doon ka rin sumabit. Nag-take profits ka na, sinabit mo rin, the same presyo. Sabihin na natin, nabili lang natin ng 2,790. Kahit nga 2,080. So, sa ganitong klaseng presyuhan, ito na yung capital mo, pwede tayo mag-take risk. This time, laleta natin yung percentage allocation. Mga 5% lang. Is either 5% or 4% or 3%. Hindi, mag-avail lang tayo pwede rin kung tutusin 5%. Medyo malaki yun. Dito tayo sa mga 4% lang. So, base sa yung TA dito, potential, pupunta pa na mga 3,100, 3,300, 3,500. Diba? O, magta-target tayo ng 3,300. Bibigyan uli natin ang sarili mo ng within. May 5. 1. Talo ka, diba? Kung hindi ka nag-take profits. By that time, magkano na? 2,747. 2,747. Talo ka ng 277. May 1 pa lang. May 2. Ganun pa rin andun pa rin yung 34 ang closing value. Ang laki pa rin ang mo 27.34. Puta, mas lalo lumaki. Ilang porsyento na ngayon yun dito. Etong tinaya mong around 4%, nagkakahalaga ng $32 out of 323 na kapital. Pero base sa within MA2 lang, sumabit ka ng MA10, within MA12, puta, ito na agad talo mo. 2 days pa lang. Di ba binigyan mo sarili mo ng at least
a day or two o within MA5, di ba? O meron ka pang 3 days para maka-recover, makabawi all the way sa manalo. Pero geto ngayon yan. Napapansin mo may wing. Ano ba turo ko sa may wing? May wing sa taas, walang wing sa ilalim. Rejection ng uptrend. Pwede yan, mag-retest yan all the way dito sa MA20 hanggang dito sa dating resistance level. Pwede yan, common i-retest niyan etong MA20. Itong MA20 o yung mismong etong recent na support level na ito. Kung ganyan ang TA mo, ay puta, kakain pa ng more than 5 days to. Malamang mga MA10 to 15 to MA20 pa to para tuluyang umakyat. So, pwedeng, ang iisipin mo, may rejection dahil sa wing, magre-retest yan dito, all the way dito sa MA20 hanggang sa dating resistance level na ito. O, nakaka 2 days tayo. 3 days. At medyo tumaas ng konti, medyo naipsan yung kalungkutan mo. Pero by that time, di ka pa, almost pa, halos pa margin call ka na kanina, di ba? Yung dito sa MA2 o MA3, MA4. Up, medyo masaya ka ng konti dyan kasi nakapag-bounce kahit pa paano, 44. Okay, medyo lumit yung risk mo. MA4, MA5. Patay! Tangina ka, hayop, sapul. Wala na, puta, liquidated ka. Magkano pinaka-lowest? 26.59. Senegas nyo, wala na. Bago pa mangyari to, maaga ka na na-liquidate. Ang liquidation value ay nasa around 658. Ang margin call mo, pag negative ka ng 411. Eto, talo mo dito, 700. Puta, ito lang wala na. 658, liquidated ka na. Bago ka pa masunog ng dito, nasunog ka na at early age. Kasi 658 lang, liquidated ka na. Sana guys, yun na yung lesson dito sa MA10. Kung di ka nag-TP, patay kang bata ka. Diba? Kasi the next day, lusaw ka pa, talo ka pa. Parang awa sa sarili mag-value ng time. Ngayon kung gusto mo pang matuto ng mga ganitong klaseng kagaguhan, come and join my fucking online masterclass. My one-of-a-kind Alex Sonce online masterclass. Meron akong crash course, 5 days na crash course. At siyempre, yung pinaka-primary mas magandang pag-aralan sa akin ay yung aking one-of-a-kind Alex Sonce online masterclass. Mag-value ng time.